Buksan natin ang ating Bible. Ayun. May mic pa ron? May microphone. Basahin natin ang Bible natin sa Pahayag, Apokalipsis, Revelation chapter 22. Verse 12. Verse 12. 13 ba ito? 12. Alpha Omega ba? Sa 12 muna, bro. Basahin ko. At sinabi ni Jesus, Yeah. 13 pa yan? 12. Makinig kayo. 13 ako. 13, ano? 13. 12. Pahayag 22, 12. At sinabi ni Jesus, okay, sino nagsasalita? Si Jesus, ha? Amen. Revelation to, Revelation, pahayag. Sabi niya, makinig kayo, darating Na ako. na ako. Sino raw ang darating? Jesus. Jesus, ang Panginoon. Amen. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Okay. Malinaw naman ito, no? Tagalog na Tagalog, ano? Ako ang Alpha, ako ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. 14. Hindi. Nagawag na dyan. Iba na tayo. Sabi ni Jesus, darating na parang may maingay doon sa likod na. Sino bang maingay dyan? Bek, ikaw ba yan, Bek? Ha? Saway mo yung maingay dyan. Ilista mo, ha? Lista mo, may garote mamaya yung maingay. Papaluin ng teacher. Parang ikaw naririnig ko yata, Bek. Ikaw ba yan, Bek? Ha? Ikaw ba yung maingay dyan? Dito ka kaya sa, sa Roman? Dito kaya sa unahan? Ha? Makinig muna, makinig ha. Kasi ang Panginoon na nagsasalita, sabi ng Panginoon, makinig daw tayo eh. May mensahe ng Panginoon eh, tungkol sa kanyang pagdating. Ang revelation kasi ito ay mensahe ng Diyos, ibinigay ng Diyos kay Jesus para sa mga mananampalatayang naghihintay kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ito mensahe para sa mga hindi sumasampalataya, Nanay Pachi, tama? Kung hindi ka sumasampalataya kay Jesus, wala kang excitement para ang Panginoon na hintayin mo kasi hindi ka nga sumasampalataya. Kaya ang mensahe ng Revelation ay napakahigpit. Meron pa nga siyang sinabi rito, sabi ng Pahayag 22 verse 6. Pakibasa mo kay Sosa. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang mga anghel upang ihayag sa mga lingkod niya. Sa 10, hanggang 10. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito sapagkat malapit na maganap ang mga ito. Alright, tinan nyo, malinaw ang mensahe, ano? Sabi ng anghel ba yan? Si Juan de John the Revelation. Sinabi kay John. Sabi ng anghel kay John Revelator, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito. Napakahalaga. No? Napakahalaga. No? Meron pang ang verse dyan, di ko lang makita kanina, hinahanap ko eh. Ito ang mga salitang magpapalakas ng loob sa mga mananampalataya. Ito ang mga tunay na mabuting balita. Alright? Okay. Punta ulit tayo muna dito sa aking pisara. Para tuloy-tuloy tayo. Nasa Revelation tayo. Ilang araw na tayo dito sa Revelation eh. Pahayag. Yes. Pakikuran mo nga muna. Ayan, malinis. Ayan, malinis. Pahayag. Ayan, lagi tayo nandyan eh. Oh. Ayan, dumating si Kristo. 33 years. Ayan, 33 years ang Panginoon na buhay eh. Umakyat sa langit. Yeah. Sumunod dyan, ayan na. 2026 na tayo. 2026. Ayan, hanggang sa dumandare-diretso yan, walang katapusan yan eh. Meron dyan susunod, yung 1,000 taon ng pamamahala ni Kristo sa daigdig. Yan, pagbabalik ni Kristo.
Doon, dito na. 1,000 years susunod dyan, ayan na, wala nang katapusan yan. Pero ang Panginoon, pag siya'y dumating, andyan yung nakalagay dito sa ating pinag-aralan ng nakaraang linggo, yung mga salot na darating. Yeah. No? Pero sabi ng Diyos, sa Bible, sabi doon, ang salot, ang galit, ang pot ng Diyos, yan ay hindi nilikha, hindi yan ibubuhos para sa atin. Okay, sino yung atin? Tayo mga naghihintay kay Kristo. Hindi para sa atin ang puot na yan na darating dito sa daigdig. Hindi para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Pero, basa tayo ng meron kasing nakita si John Revelator, mga kaluluwa sa langit. Yung iba doon, pinatay. Basahin muna natin itong Unang Thessalonica 4:13. Ako nababasa. Yeah. Mga kapatid, nais namin na malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Okay, sino ba yung mga tao? Sino ba yung mga kasama natin? Si nanay, si tatay. Yan, namatay na. Sino pa ba kasama natin dito? Nais namin malaman ninyo, sabi dito, sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga walang pag-asa. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay, no? Sino ba yung mga naniniwala si Jesus ay namatay? Mananampalataya. Siyempre. Tayong lahat na sumasampalataya. Hindi niya tinuturuan yung mga hindi sumasampalataya. Kasi itong buong Bible na to, konti lang ang para sa mga hindi mananampalataya dyan eh. Konti lang. Karamihan na yan, lalong-lalo na sa New Testament, karamihan yan para sa mga sumasampalataya. Mga mensahe yan para ikaw maging matibay ka sa iyong pananampalataya. Yes. Pag ang mensahe dyan, tungkol sa hindi mananampalataya, simple lang yan. Ang sasabihin niyan, so say, humayo ka, ikaw ay maaral. Sabihin mo, si Jesus ay dumating na, binayaran na ang kanilang mga kasalanan. Ang mga ngaral, si Kuya Soseng, ang hindi mananampalataya, hindi mo nagbabasa ng Bible yan eh. Yes. Madalang yung hindi mananampalataya na nagbabasa ng Bible, pero sa totoo lang, kahit sila nagbabasa ng Bible, yung hindi mananampalataya, hindi pa rin nila maunawaan ng Bible. Pag tungkol sa mananampalataya, sa hindi mananampalataya, ang nakasulat lang dyan, humayo kayo sa buong daigdig. Inuutusan tayo lahat. Lahat na sumasampalataya kay Kristo, tayo lahat ay inutusan na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Pamahagi natin, ibalita natin ang mabuting balita. Anong mabuting balita? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yeah. Siya ay pinatay, binayaran ang ating mga kasalanan. After 3 days, siya ay muling nabuhay. Siya ay umakyat sa langit. At siya ay muling magbabalik. Yeah. Tama na ni Pachi, may kulang ba sa mabuting balita? May kulang pa rin. Pagsisisi. Pagsisiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan niya. Pag yan, tungkol yan sa manang sa hindi mananampalataya. Yeah. Sabi niya, pagsisiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Yeah. Sapagkat malapit nang dumating si Kristo. Bakit sabi, pagsisiyan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ni Kristo. Yeah. Sapagkat si Kristo, pag siya'y dumating, siya ay maghahari. Yeah. Pag dumating si Kristo, hindi siya magiging presidente o prime minister. Ang posisyon ni Kristo pagdating nito ay hari. Bakit? Sa Revelation kasi meron siyang sinabing pangalan eh. Siya ay hari ng mga hari. ng mga hari. At Panginoon siya ng mga Panginoon. No? Pagdating dito ni Kristo, siya ay hari, maghahari. No? Kaya nga meron na yung mga grupo eh. Pag hindi ka raw nila membro ng kanilang kingdom, si Nanay Pati, may mga kaibigan yan doon sa maraming lugar. May tinatawag silang kingdom of... yung kingdom yun eh. Kingdom, harian. Okay. Tuloy ko to. 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Taas yung kamay ng naniniwalang si Jesus at ay namatay at muling nabuhay. Kasi yan yung mabuting balita. Okay. Para sa ating lahat itong mensahe na to. Yung hindi naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, takpan mo na lang tenga mo kasi hindi naman sa ito. At hindi mo rin naman maaunawa at mapapaniwalaan ito. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay,
naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. Okay. Sabi dito, dahil naniniwala tayo sa Jesus ay muling nabuhay, namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong kung tayo'y mamamatay, no, hindi tayo inabot ng muling pagbabalik ni Kristo, naniniwala din tayong kung tayo'y mamatay, ay muli din tayong bubuhayin ni Jesus upang isama. Ano, bakit tayo bubuhayin? Upang isama sa Kanya. Saan ba yun? 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Abraham. Kay Jesus, no? Kasi yung pinaliwanag ng tinuro ng Panginoon na namatay na mayaman at saka mahirap nakita nila ron si Abraham kasi si Jesus ang nagkukwento ron. Ngayon, kapag sa panahon ito namatay ka, ako naniniwala ako, si tatay, si nanay, nasaan siya? Kasama ni Jesus. Bakit? Sabi rito kung naniniwala ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin muli ng Diyos. Ang lahat. Diba nabasa niyo yung sinabi ng Panginoon, ang nananampalataya sa akin kahit mamatay, muli kitang bubuhayin. At ang mga sumasampalataya sa akin na nabubuhay ngayon, sabi niya, kailanman din na kayo mamamatay. Okay? Ang binabanggit daw ng Panginoon, yung katawang pisikal, ang sino mang nananampalataya sa akin, sabi ni Jesus, kung mamatay ang inyong katawang pisikal, ililibing, ang iyong kaluluwa ay sasama sa langit kung nasaan ngayon si Jesus. At kung si Nanay Pati naman ay sumasampalataya kay Kristo ngayon, sabi niya, ang kanyang kaluluwa kailanman hindi na mamamatay. Okay, dalawang bagay, di ba? Kasi hindi nyo mamamatay. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ang iyong katawang pisikal, sabi ng Panginoon, ay muli ko kayong bubuhayin. Marami tayong verse pagdating ni Kristo, di ba? Sa isang mata. Sige na, brother, mo na lang dyan. Okay, tutuloy ko lang. 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo naman na mga nabubuhay pat natitira pa hanggang sa pagparito ni Kristo. Okay, kailan tayo? Yung mga natitira pa sa pagparito ni Kristo. Okay, halimbawa 2026. O kunwari, bukas, dumating. 2026, ano ba ngayon? April, no? April 28. 28. O, April 20. Ha? 27. April 27. Halimbawa, dumating si Kristo, April 30. Kunwari April 30. Okay. Namatay ng April 27. Sabi ni Jesus, dahil naniniwala ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, bumalik ako doon sa 14, naniniwala din tayo na bubuhayin muli ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Okay, namatay ka, April 27, hindi pa dumadating si Jesus. Kunwari, April 30, kunwari lang dumating si Jesus, second coming. Namatay ka, April 27. Di ngayon, yung kaluluwa mo, pupunta sa langit kung saan naroon ngayon si Jesus. Alright? Okay, ngayon, halimbawa naman, buhay ka pa. April 30 na, buhay ka pa. Dumating ngayon si Kristo. Dumating ngayon, buhay pa. Si Nanay Pati, buhay pa. Si Nanay Leona, wala na, nandun na. Kasama na ni Kristo yung kaluluwa. Pero yung katawan, nilibing natin. Kuya ito, di ba? Tatay ako, nilibing natin. Bumili tayo ng nicho, di ba? Yung katawan pisikal nandun. Pero yung kaluluwa niya, wala ron. Yes. Kaya nga ang tawag na lang doon sa katawan ay labi. Labi. Labi na ba? Labi. Labi ng patay, di ba? Labi. Kaya nga hindi na siya nasa bahay kasi Aling Leona, andyan nga yung labi, yung tira, yung katawan. Pero yung kanyang kaluluwa, nandun ako nasa ng Panginoon. Yes. Isasama, sabi dito Dahil naniniwala tayong si Jesus ay muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang isama Sa Kanya. sa demonyo.
Jesus. Hindi, kay Jesus. Upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na, Sumasampalataya. na sumasampalataya sa Kanya. Kunwari si Bebe, sampulin na, Bet, ayaw kami. Para alam mo kung anong mangyayari, kasi sabi dito sa Bible, huwag ililihim eh. Ang salita ng Diyos, hindi mo malalaman ang mangyayari kung hindi mo babasahin ng Bible. Yeah. Hindi mo yan malalaman. Kung hindi natin binabasa yung Bible, wala tayong alam anong mangyayari sa atin. Namatay ba tayo? Ano ba tayo? Pusa ba tayo? Papanganak ba ulit tayo kinabukasan? Wala tayong malalaman. Nalalaman lamang natin ang mangyayari sa hinaharap kasi ang Panginoong Yesus, yan ay nagpapahayag. Yan ay nagkaroon siya ng mga kapahayagan sa Bible kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Yes. Kasi ang banal na espiritu, pag yan ay dumating, meron siyang gagawin eh. Ano yon? Magtuturo siya sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa iyong personal na buhay. Amen. O, halimbawa si Bebek at saka kunwari si Ed. Kung sample lang Ed ha. Sample lang. Kunwari kayo, barik kayo ng barik, inuman kayo ng inuman, eh nauna kayo ngayon. Kunwari lang, hindi ko sinabi hindi kayo pupunta sa langit. Kasi ang Panginoon eh, hindi naman kung ikaw eh bumarik eh, pupunta ka na ng impyerno. Ewan ko lang, pero ang sabi ng Panginoon, dahil sa awa niya, tinanggap mo si Kristo, eh ikaw eh, Yeah. pag namatay ka, yung kaluluwa mo pupunta sa langit. Yes. Yun ang sabi niya eh. Ngayon, kung ako man eh hahatol, eh paano to si Ed, naginom, si Bebek, bumarik. Ay, hindi ko na alam kung saan sila pupunta. Basta ako, alam mo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, sumampalataya ka, naniwala ka na si Jesus ay namatay, binayaran ng kasalanan ni Kuya Edwin. Pag namatay ka, 100% katawan nating laman, ililibing natin. At yung katawang laman na yan ay ililibing, sabi ng Panginoon, muli ring bubuhayin. Kailan? Sa pagdating ni Kristo. Okay. Namatay ng 2026, nilibing yung katawan. Pagdating ni Kristo, ito sabi niya, tayong mga nabubuhay pa, pagdating ni Kristo, okay, tuloy ko lang. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, okay, tayo naman, kasama si Nanay Pachi. Nanay Pachi, kasama ka, di ba? Buhay ka pa eh. Oh. Pero halimbawa, si Bebek at si Ed namatay na, kalibing na, nandun na sa langit ang ang kaluluwa. Ayaw ko nang sabihin na hindi nakapasok eh. Wala na ako ron. Basta sabihin ko, nakapasok sa langit. Tinanggap. Kasi may Kristo eh. Meron nga akong kilala namatay eh. Mamamatay na, isang oras na lang. Pagdating ko, pagtingin ko sa mata, wala nang itim. Malayo pa ako. Sabi, Tito, di ba ako itatanggapin sa langit? Alam niya, pumunta na siya sa langit eh, kasi galing siya sa ospital, hindi na siya tinanggap sa ospital, pinauwi na siya. Alam yung ang kinukwento ko kay Edwin, siya ang anak mo si Dayan. Pagdating doon, nandun pa lang ako sa pinto, Tito, di ba ako tatanggapin sa langit? Ano, mabait ako, ano? Sabi ko, siguradong tatanggapin ka sa langit, hindi dahil mabait ka, kundi dahil si Kristo'y tinanggap mo bilang Yes. Panginoon. Amen. Yeah. Hindi ko sinabi, maglasing ka, magbalasubas ka ha, pag tinanggap mo na si Kristo ha. Kasi, sa pagbabalik ni Kristo, meron siyang sinasabi, may dalang gantimpala eh. Ayon sa kanilang ginawa. Yeah. Eh kung si Nanay Pachi, alas 4 pa lang na madaling araw, napunta na rito eh. Nagsasalita na ng salita ng Diyos, nag-share na sa akin yan eh. Si Kuya Sofing, nagtutulong sa mga walang bahay, mga bayilit ng bahay, wala na. Wala na Nanay Pachi, yung mga ginagawa mong pagtulong sa kapwa, no? Okay, dito muna ulit tayo, mamaya tayo. Tama halaga, si Nanay, si Fred, si Ed, tsaka si Bebe, nakapasok ng langit, ha? Ay, example ko kasi namatay yung dalawa, April 27, pumanaw. Saan mo lang, Ed, ha? Huwag ka mo na matutulog, mahaba pa buhay mo. Ed, ganit ka may dyan, wala mo na may dyan, ha? Sa araw na yon, okay, 15. Ito ang tinuturo ng Panginoon. Sino nagtuturo? Hindi ako ha. Mensahero lamang ako. Kasi ang mga nagpapatotoo tungkol kay Jesus, mamaya makikita natin may mga kaluluwa nakarating sa langit, pinatay eh. Bakit? Dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kasi ang panahon natin nagbabago eh.
Ngayon, malaya tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Bukas makalawa, tingnan nyo, bawal na lahat yan. Hindi na tayo makakabili kung wala kang number ng Bacolod ba yun, ng halimaw. Yung number ng halimaw. Yung 666 na nagpatya, no? Walang makakapagbili, walang makakapagtinda. Ibig sabihin, hindi ka makakapagnegosyo nang hindi ka nakaregistered sa kanyang number. Parang katulad nung COVID, nung may COVID, hindi ka makalabas kung wala kang dokumento. No? Kaya sa akin, no? Alabas ka lang dyan sa kalsada, babatutaan ka na ng pulis, lumas ka rito. Mas panin mo. Sa palengke, papasok sa palengke, bibili ka, hindi ka makakabili. Hanapan ka ng dokumento. Dokumento mo. Pag wala ka pakita, kung uwi ka, hindi ka pwede bumili rito. Layas. No? Babasahin natin mamaya yan, yung walang makakapagtinda. 15, ito ang tinuturo ng Panginoon. Ang nagtuturo ang Panginoon na, mensahero lamang kami ni Kuya Jose at ni Nanay Pati, na sinasabi namin sa inyo. Ayan, kami lang ang nagpapatotoo, kami lang ang mensahero. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mauna Sa mga namatay. kay Bebe at kay Ed na namatay na. Okay, naintindihan tayo ha? Hindi tayo mauna doon sa mga namatay na bago dumating ang Panginoon. Hindi tayo mauna. Anong gagawin doon sa mga nauna? Sa araw na yon, sa araw na yon, ano yung araw na yon? Pagparito ni Kristo. Sa araw na yon, Sabay. sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Di ba nung nakarang linggo, meron tayo pinag-usapan yung trompeta na tutututut. Ayan na, yung mga salot na, parating na. Ano yan, yung mga hudyat ka na eh. Nanay Pagino. Kasi nung araw, yung trompeta, pag ikaw ay hari, meron kang taga-tunog ng trompeta sa unahan. Tutututut. Darating na, pag naman tigmaan, meron na niya, hudyat ka. Iba-ibang mga tunog yan. Salaka! Iba-iba ang gamit ng trompeta. Kaya itong trompeta yan ito, dahil yan ay kultura na ginagamit ng mga panahon na yan din ang ginamit sa Bible. Sa pagtunog ng mga trompeta, ng mga hudyat. No? Meron tayong mga hudyat ng pagdating ng mga salot eh. Ng mga salot na galing sa Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Sa araw na yon, sa marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na ay bubuhayin muna. Okay, Ed, bubuhayin muna yung katawan mo. Katawan ni nanay, kaka ni tatay. Si Nanay Pachi, hindi, buhay pa eh. Hindi tayo mauna, Nanay Pachi, no? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay, bubuhayin. Yung katawan, hindi na, kasi buhay na yung kaluluwa eh. Ang bubuhayin lamang yung katawan na nakalibing. Sasama sa kaluluwa yan. Nanay Pati, gusto mo, isama na kita doon sa nauna, hindi mo na. Dito ka na lang muna sa buhay pa. Okay. Sabi ni Nanay Pati, hindi siya makakaranas ng tribulation eh. Pero may nakita tayong mga pinatay eh, dahil sa galing sa matinding paghihirap eh. May inabot ng tribulation eh. Pagkita si Nanay Pati isa. Hindi, ayaw ni Nanay Pati. Hindi talaga. Ayaw ni Nanay Pati. Teka, mamaya lang. Okay. Sa araw na yon, ayun na, ang mga namatay ay bubuhayin muna. Na sumasampalataya Kung merong namatay na hindi sumasampalataya, sino ba yung isang namatay na kasama natin dito? Yung isa rin yung bakero, barikero, yung ating latero, ang pangalan. Sample lang natin, sample lang ha. Sample lang, si Mang Pio, kunwari si Mang Pio. Hindi sumampalataya, barikero eh. Lagi, ito, huling bote, inabot na ng kamatayan. Hindi pa sumasampalataya. Hindi siya bubuhayin, hindi lang ng patay bubuhayin. Ang bubuhayin lamang ay yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Okay? So, sabihin natin kunwari si Mang Pio hindi sumasampalataya, bubuhayin si Ed, bubuhayin si Bebek. Bek! Bubuhayin ka! Ha? Okay. Hindi ito biro totoo to kasi ang Panginoon na nagsabi rito eh. Yes. Ang Panginoon, sa araw na yun, marinig ang tinig trompeta at ang mga namatay ay bubuhayin muna. 17. Pagkatapos
Tayo namang mga buhay. ay tayo namang mga buhay pa na natitira pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Alright, sino yung tayo? Yung sumasampalataya. Kung si Kuya Edwin ay hindi sumasampalataya, halimbawa lang, si Georgette ay hindi sumasampalataya, hindi kasama. Pero nandito sa lupa, buhay pa ha. Yung mga buhay na sumasampalataya, sasalubong kay Kristo sa kanyang pagparito. Yeah. Sa kunwari April 20, kunwari lang to ha, wala akong sinasabing date. Baka mamaya maging kulto ko eh pag sinabi ko sa inyo. Walang date. Pero malapit na kasi yung lahat ng pagsakit, paghilap ng tulad ng tiyan, nakikita na eh. Anytime pwede nang lumabas yung bata na naipansin, di ba? Yung ating nakaraang usapan, paano sabi ng Panginoon, ako'y babalik katulad ng isang mga nanak ng palatandaan. Ano yung palatandaan? Gera, tagutong, salot, alingaw mo ng digmaan. Ay ngayon, kahit saan ka makinig, may alingaw mo ng digmaan eh. O China, babanat na naman ng nuclear war. O ano-anong gera na alingaw naman natin. Pero sabi ni Kristo, huwag kayo matakot. Yeah. Kasi kailangan mangyari yung mga yan. Pero kahit hindi tayo matakot, pagkado pa rin tayo. Kasi pag sinarahan yung dinadaanan ng langis na pang diesel natin, tataas ang gasolina, tataas lahat, tataas. Yeah. Pero sabi ni Kristo, sa mga sumasampalataya, sa mga naniniwala na siya'y namatay, muling nabuhay, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit? Hindi ko kayo pababayaan. Bakit sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot? Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos na magutom. Yes. Right. O mamatay sa salot. Yes. Kung tayo man ay mamatay, yun ang pinakamagandang magyayari sa atin. Pupunta na tayo kay Kristo. Yes. Alright? Tuloy ko pa. Pagkatapos ay tayo naman ng mga buhay pa na natitira pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Okay, anong mangyayari? 20 April 30, dumating ang Panginoon sa himpapawid. O, ayan ang himpapawid ha. Ito yung lupa ha. Yeah. Sasalubong, una, yung mga namatay na sumasampalataya, bubuhayin, sasalubong. Sabay. Okay, sasalubong sa himpapawid ha. Hindi dito sa lupa ha. Malinaw to, Nanay Pati ha. Malinaw, wala. At pagkatapos na buhayin si Ed at yung mga patay na sumasampalataya, kumpleto. Merong katawan, merong kaluluwa, meron ding espiritu. Yes. Bakit? Si Jesus ganun din eh. Ang espiritu ng Amay na sa akin, sabi ni Jesus. Yeah. O tayo naman, pag sinabi mong tayo ay tao, ang buong pagkatao, espiritu, kaluluwa, at pisikal na katawan. Kaya lang yung katawan natin na yan, pag binuhay, ang tawag na dyan ay pinabanal na katawan. Meron niyang dating may kulubot, sakitin, pag yun ay binuhay muli, hindi na yan mamamatay. Kumbaga, ang tawag dyan, Superman. Yeah. Ay, hiyero na yan, makakalakad ka dyan. Yung pader, makakalakad ka dyan. Kasi sasalubong ka pa nga sa Panginoon eh. Sa alapaap, ha? Dito ha, sa alapaap ha, nasa alapaap, wala pa dyan. May tinatawag na pagsalubong. Kasi sa Bible, meron tinatawag na kasalan eh. Dalawa yung kasalan na yan eh. Yung isa nandito. Pagdating ng bagong Jerusalem, bagong lupa, katulad ng ikakasal. Kasalan mo eh. Pagdating ng bagong langit at bagong lupa, tingnan mo ika. Oh, dalawa eh. Dito, sa una, kaya maraming nagsasabi sa akin, eh, Rona, parang hindi yan yung tinuro sa amin. Eh, sabi kasi hindi ikaw nagturo sa akin yan eh. Bible eh. Bible ang nagtuturo. Okay. 18. At 17. Pagkatapos ay tayo namang mga buhay pa at natin tinapay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. 18. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nakita ninyo, no? Ito yung ipapalakas ng loob ng mga mananampalataya, no? Kapag ito, alam mo, itong mangyayari na to, ay naku, lalakas lalo yung loob mo. Lalo titibay ang pananampalataya, no? Alam mo, anong mangyayari sa inaharap bukas, pangalawa, alam mo. Hindi ka maliligaw.
Hindi ka maililigaw ni inuman. Ano sabi dito sa ating binasa? Ito ang nagpapalakas ng loob sa mga taong naghihintay kay Kristo. Yes. Itong mga katotohanan ito ang nagpapalakas ng loob. Anong mangyayari? Sasalubong kay Kristo Ngayon, sumalubong. Siyempre, di ba yung presidente, pag yan ay pupunta si Duterte, pupunta rito sa Luzon, Oh. may red carpet pa yan, ano na budget, di ba? Sa aeroplano pa lang, meron pang Moscow yun Di ba, ano? May programa pa yan doon, ano na budget, ano? Sa airport pa lang, may programa na yan Tumatagal din ng isang oras parangal. Kung ano-anong mga parangal ang ginagawa. So, pag salubong natin kay Kristo, actually, yung mga ginagawa natin parangal-parangal na yung pagsalubong, ganyan kinukuha sa Bible kasi nababasa ng mga Katoliko yan. Yung Bible na yan. Kaya ginagaya nila dito sa lupa yan pag mayroong hari, darating, o kaya presidente, galing sa ibang bansa. Salubungin na, may mga trumpet yan, mga musiko, alright, budget ba? Alright. Pupunta naman tayo. Kaya sabi ko dito sa unang Thessalonica 5:9-11, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yes. Okay. Sumalubong yung sumasampalataya, yung patay binuhay, yung buhay, sumalubong. Okay, sumalubong. Sabihin natin, isang linggo ang celebration. Halimbawa, sabihin natin isang linggo, kunwari lang isang linggo Pero actually, sinasabi sa Bible, gano'ng katagal 2023, April 30, dumating ang Panginoon, April, May 7 na. May 7 na. Kunwari, May 7 merong 7 araw na celebration. 7 days. Yeah. Wala tayo sa lupa. Bakit? Sumasampalataya, wala ito sa lupa. Nasa langit sumalubong, pero merong hindi sumalubong. Tama yung sinabi ng Panginoon, yung virgin Yeah. na hindi nakasalubong Mag-iyon. dahil walang langis. Gumawa ang Panginoon ng tawag doon sa kwentong ganun. Parabola. Parabol. Meron 10 dapat sasalubong May sasalubong kay Kristo. Sa dalaga. Oo. Pero hindi nakasalubong yung 5. 5 ba? 5. Bakit? Kasi yung 5, hindi naghihintay doon sa mga pangasawa, nagsaya. Kaya pinabayaan nila yung kanilang ilawan Kaya requirement, para sila yung makasalubong doon sa birhen, kailangan may dala ng ilaw. Yes. Yung ilaw, nagmumulahin doon sa oil. Ang banal na espiritu, sumisimbolo yan sa langis. Yeah. Maaari lang Baka si Jojit, halimbawa si Jojit, mananampalataya, naghihintay kay Kristo, pero sa kanyang buhay dito sa lupa, maaaring ang banal na espiritu ay natuyo. Ibig sabihin nawala, tumabang yung kanyang, hindi nawala, maaaring tumabang, hindi nawala. Maaaring tumabang, ang banal na espiritu hindi na niya makakita, hindi na niya maramdaman, hindi na niya marinig. Pero nandun, kasi natuyo yung langis Yung mga merong oil, yung mga merong banal na espiritu na sinusunod, yung merong malilinaw na naririnig ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tiyak, sumalubong. Pero yung natuyuan ng oil, hindi nakasalubong. Dito ngayon lalabas, yung 7, meron tayong 7 salot Kasi pakipasa mo nga yung pinakahuling salot, yung mamamatay pero ayaw mamatay. 7 kilo ng yelo, bumabagsak. Tapos mayroong mga virus na nananakit sa mga tao. Namamatay yung 1/3 ng tao. Kung 7 billion ng tao dito sa daigdig. Abay, 1/3, yun mga 1 something billion, 2 billion, 2 point something billion na tao mamamatay doon sa salot. Isang salot, pakibasa lang sa salot. Ano na? Revelation 16. Okay, so pakibasa Revelation 16 daw, mga salot. Yung mga salot na dumating. Yung nakarating doon, binasa natin. Pakibasa mo sa Ito, 16. pahayag. 16. Sige. At umalis ang unang anghel at ibinuo sa lupa ang laman ng dala niya mangkok. Kaya't nagkaroon ng mahapdi at nakapandidiring piksa ang mga taong may tatak ng halimaw. Hold. At sumunod. Tanyan nyo, Isang salot lang yung merong tatak ng halimaw, meron kasi nagpatatak
No, darating yung panahon ng lahat ng tao sa daigdig lalagyan ng tatak. No? Habang doon sa Israel, nabasa natin, merong 12,000 bawat lipi pinatakan ng Diyos para hindi maapektuhan ng salot na ito. Hindi sila maapektuhan. Yung mga Hudyo hindi maapektuhan ng mga salot. Ang maapektuhan lang ng mga salot na yan, yung mga tao na tumanggap ng tatak ng demonyo. Ano mangyayari doon sa isa? Ang katawan ni Jojit, magkakaroon na lang isang katutak na pigsa. Sabi niya, may kasi nga isang salot na yan, ano? Sige nga, ulitin mo nga. Pinasa mo. Ngayon lang, mali sa unang anghel at ibinuo sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Kaya't nagkaroon ng mahapdi at nakapanggiring piksa ang mga tao may tatak ng halimaw at sumampa sa larawan nito. Mahapdi, nakapandidiring pigsa, yung mga tumanggap ng tatak ng halimaw At sumamba. at sumamba sa larawan nito. Alright, nakikita natin, naririnig natin ngayon, ano? Kasi mangyayari na yan, maaaring bukas, makalawa, mangyayari ito. Kaya ang Panginoon, nagbibigay siya ng mensahe sa atin ngayon. Nang sa ganon, kapag ganun nangyayari na, makikita nyo, yan yung binasa ni Kuya Sosing ha. Yan yung binasa ni Nanay Pati, ni Kuya Roland doon sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos ha. Dumating na yung pigsa. Isa pa lang yan, marami yan, pito yan, ano Kuya Sosing ha? Yeah, ito. Alright, okay, isa wag na natin basahin yan. Nakita natin, merong mga salot na darating. Bakit salot? Sapagkat ang tao dito sa mundo, aabutin na ng salot-salot na kasamaan na, parang katulad na ng panahon ni Noah. Okay, dumating na yung salot, pero sabi ni Nanay Pachi, ayaw mo yan, di ako aabutin yan. Kung ayaw ni Nanay Pachi na aabutin yan, limbawa lang kailangan makasama siya doon sa pagkalubog. Kaya sabi ni Nanay Pachi, tama yung maganda, ako ayaw ko rin maaabot to. Ayaw ko rin. Pero kahit ayaw mo, tingnan natin na mayroong mga kaluwang pinutulan ng ulo dahil sa tumanggap ng tatak ng halimaw. Alright. Sana ba yung aking ano na yan? Ito. Ito. Pahayag 13. Pahayag 13:16. Dito na ako sa 16. Sa pilitan na patatatakan ng ikalawang halimaw, ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o noo, maging dakila o hamak man. 17. At walang maaaring magtinda, bumili, malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyo. 666. Tama ba sa inyo? Alright. Kailan yan magtatatak? Sabihin natin, ano? Ang Panginoon Pare, darating ang Panginoon ng April 30. April 27 pa lang ngayon. Ay di yung patay na nandoon na sa langit. Dumating ng April 30, yung mga buhay pa, pumunta rin na sa langit. Yeah. Tanong, kailan mag-uumpisa yung pamamahala noong demonyo, nung halimaw ang tinawag ko halimaw. Ano sabihin na halimaw na nagpati na? Ano ba yung halimaw? Ha? Halimaw, ibig sabihin ay meron siyang kapangyarihang kadiliman, madilim na kapangyarihan. Beast. Oo. Siya isang makapangyarihang tao na masama ang kanyang ginagawa, kaya siya nagkaroon ng, sabi dito, isa siyang halimaw. No? Ang tao, tinatawag ng halimaw pag sobrang sama ang walang yan, halimaw yan. Ibig sabihin, sobrang sama. So, sobrang sama ng ng halimaw na to. Malabang sa Oo. Talaga rebelde siya sa Diyos. Pero mandaraya yan. Mandaraya yan kasi itong pagdating ng Panginoon, bago yan dumating, no? Diyan na ang Panginoon, nandiyan na si Jesus. Andyan na yung mga kaluluwa ng mga pinatay. No? Nandiyan yung sabi ni Jesus, dala ko ang mga gantimpala ng bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Alright? May gantimpala Andyan yan ngayon. Kasi may gantimpala kung siya ano yan, hindi natin alam, patulungin niya sa kapwa. May gantimpala ibibigay ang Panginoon. Kung hindi natin alam, siya yan ay nangangaral ng mabuting balita kahit saan niya makapunta. May gantimpala. Sabi sa Bible, ang mga taong umakay sa mga masasama patungo sa kaliwanagan, sa kabutihan, sila ay magliliwanag na parang bituin. Baka lalagyan ng Panginoon ng corona ng Meron liwanag May gantimpala. Okay.
Ano yung verse na binasa ko? 16 at 13 yung binasa ng 13 eh. Unang Korinto ba yun? Ano? Na. Pahayag 13. Okay, meron pa. Meron pa. Sabi naman dito sa pahayag, pahayag 7, pahayag 20. Pahayag 20 verse 4. 20 verse 4. Okay. At nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Yan. Nakita ko din ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpatotoo tungkol kay Jesus. At sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yes. Anong partos? Bakit sila isasalubong? Yung mga mananampalataya, mamamahala sila sa daigdig. Una, 1,000 taon. Okay? Sino yung mga nakita ni Juan? Meron siyang nakita mga pinugutan, pinatay. Dahil kasi, nung nandito sila sa lupa, nagtatatak yung halimaw, hindi sila tumanggap ng tatak. So, naligtas pa rin sila. Kanya nga lang, nagbayad sila ng kanilang buhay. Kailangan nilang patayin. Hindi ibig sabihin, kung si Nanay Pachi ay hindi nakasalubong dahil naubusan ng langis, kunwari lang, andun pa rin ang grasya ng Diyos. Pwede pa rin maligtas, kaya lang, dahil ayaw, hindi siya tatanggap ng tatak ng halimaw kasi narinig niya sa salita ng Diyos, na pag-aralan, narinig dito, no? Kunwari si Jojit, narinig niya, pero pag uuwi pala ng bahay niyan, parang sinasabi ni Jojit, tagal pa yung pagdating ni Kristo na yan. Pangalawa, walang ginagawang kabutihan. No? Maraming Kristiyano, hindi gumagawa ng mabuti. Darating ngayon ng tatakan, no? Tatatakan na lahat, tatatakan. Sa pilitan sabi na sa binasa natin kanina sa pilitan, kahit ayaw pumayag ni Nanay Pachi, pag ayaw niyang tumanggap, magtatago sa lungga si Nanay Pachi, akit yan sa bundok. Pag nahuli naman yan, ay di papatayin yan, silya elektrika. Pag namatay yan, yung oras na siya namatay, hindi na pupunta sa langit. Diretso sa langit. Diretso sa langit si Nanay Pachi. Kung ang asawa ko, lasengga, walang iya, no? Pero Kristiyano ngayon, Kristiyano, kanya nga lang, hindi gumagawa ng mabuti. Kasi rewarding sa langit may rewarding Pag dumating na yung tatay, ito na, lahat pala ng sinasabi ni Kuya Roland na nasulat sa Bible, totoo pala lahat. Ito na ako, nakita na niya ngayon. Hindi tatanggap. Lahat ng mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo, dalawang bagay lang ang Kristiyanong narito sa mundong ito. Yung isa, namumuhay ayon sa Espiritu Santo. Yung sinusunod niya yung Espiritu Santo. Yung isa ay nakikinig sa Espiritu Santo. Siya ay nagpapasasa pa rin sa kanyang laman. Pero ang Espiritu Santo nangungusap sa kanya. Ayaw niyang pakinggan. Pero alam bakit sinabi mong meron pa rin nakarating sa langit? Ang linaw Sila hindi tumanggap ng tatak ng halimaw, ni ng tatak sa kanilang kamay. Ibig sabihin, inabot nila dito sa lupa. Inabot, kumari si Nanay Pachi. Inabot ni Nanay Pachi. Ngayon, yun naman tribulation, yun naman mga sangkatutak na salot, yung mga pigsa, mga yelong, ang araw ay pagkainit-init. Kailan naman mangyayari yan? Ito naman yan. Habang sumasalubong, ayan, kunwari ay 7 days celebration, yung 7 days na yan, nandyan yung salon na yan, kakasunod yan. 2 bilyong tao ang mamamatay. Yung bituin, bumabaksak. No? Bumabaksak ang bituin. Magkakasabay yan, simultaneous. Kasi ang Bible, pag binasa mo yan, hindi yan sunod-sunod na mga pangyayari. Marami yan simultaneous nangyayari sabay-sabay. Meron nangyayari doon sa langit, may nangyayari dito sa lupa, meron din nangyayari sa impyerno. Meron din doon sa daigdig ng patay. No, yung pinaliwanag ng Panginoon, si Lazaro, yung mayaman, nandoon sa daigdig ng patay. Hindi pa siya humaharap kay Kristo. Pero darating ang araw, pagdating dito, pagtapos ng 1,000 taon, babasahin natin mamaya,
yung mga patay na nandoroon sa daigdig ng patay, haharap pa rin kay Kristo. Ang tawag doon yung Great White Throne Judgment. Lahat ng tao ay huhukuman ni Kristo. Pero tayong mga sumasampalataya na kay Kristo, hindi na tayo kailangan hukuman. Bakit? Ang hukom ay si Kristo mismo. Tayo'y tinubos na ni Kristo at tayo'y binayaran na yung ating mga kasalanan. Anong oras na? Ano, Rod? Meron pa? 5 minutes? Teka, pipili na tayo ng iba pa. Okay. Pahayag. Hallelujah. Pahayag 6, 10, 6, 9, ang alisin ng kordero, ang panlimang selyo, nakita ko sa dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila dito. 10, 9, 10, Ubus lakas lang Sumigaw. Sige, may basa. Ubos, lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal tapat po na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon Hanggang sa buo ang bilang ng kanilang mga kapatid na kapwa mga lingkod na papatayin din tulad nila. Di ba nabasa niyo na ba yung verse? Ang pagtalikod ng Israel ay pansamantala lang. ay pansamantala lamang hanggang hindi Kompletong bilang. nakukumpleto ang bilang ng mga sasampalataya kay Kristo. Alam niyo, mula nung panahon na to, si Kristo ay pinanganak, si Kristo ay umakyat sa langit. Mula ng panahon na yan, 00, ngayon ay 2026 na. Pagmula nang umalis si Kristo, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ng lahat ng mga apostol hanggang mga hari, hanggang sa panahon ito, doon sa China, doon sa ibang bansa na pinamamahala ng komunista, pinamamahala ng mga Muslim, ang mga Kristiyano pinapatay. Yeah. Nanay Pachi, panood natin minsan sa mga balita tinatawag ng persecution ng mga mananampalataya. Pag Kristiyano, kayari ka. Okay. Sa Nigeria, di ba? Napakalaki. Sa Nigeria, sa Africa, kung saan-saan. Hindi katulad dito sa atin na napakalaya natin mag-usap tungkol kay Kristo. Yeah. Sa maraming lugar, pag ikaw ay nandito sa isang simbahan, buong simbahan mo, sisilaban. Sisilaban, walang makakalabas. Meron naman, yung mga Muslim, merong ang itak, sasabihin ko, sige, tatuan mo si Kristo. Pag hindi mo itinatuwa si Kristo, tutulungan mo. Yeah. Kaya bless tayo. Bakit? Nagsipin mo naman na ito lang na umaga. Hallelujah, hallelujah tayo. Maya-maya lang, magtatrabaho tayo. No, may bigas pa. Napakabait ng Panginoon sa atin. Yeah. No? Alright, meron pa. Teka lang. Konti na lang. Noong mga panahon na yan, panahon ng mula kay Adan hanggang kay nagkaroon tayo ng unang-unang kaharian, itong Israel, unang-unang hari, si Saul. Sino susunod? Sino sumunod ron? Si David. Yan. Sumunod, Si Solomon. Tapos si Roboam. Tapos ang ganda, mga hari yan. Before dito, ang lahat ng namumuno sa daigdig, puro hari. Wala namang komunista ng araw Wala rin demokrasya. Walang demokrasya, walang komunista, wala rin Muslim. Wala pa naman ang Muslim yan, puro hari yan. Dumating lamang ang demokrasya, nanda na yan. Ang Muslim, sabi sa history, 500 years yata yan, 500 to 600 years. Mula nung si Kristo ay dumating. Ito naman, komunista, kailan lang Unang-unang naging komunista, yung Russia Ang Russia ay pinamumunuan ng hari din, ang tawag sa kanya, Tsar. Yung hari ni Tsar. Ito naman, panahon dito, meron ding mga emperor yung Egypt. Yeah. Pangalan ng hari ng Egypt, yung si tawag sa hari Pero. si Pero. Mga hari yan. Pagka malalaki na yung kaharian, ang tawag sa kanila empire, emperor. No, ito naman demokrasya. Itong demokrasya, according kay Mr. Google,
Na wala na kayong encyclopedia, wala na nagtitinda ngayon ng encyclopedia ron, no? Wala na. Kasi yung AI, lahat ng information nilagay na dyan sa computer. Kaya wala lang nabili kayo ng mga encyclopedia. Tanong mo lang kay Google, kailan ba nag-umpisa yung mga Muslim sa daigdig? Sabihin sa'yo, 500 years. Andun na, history lahat, makikita mo anong gusto mong basahin. Yes. Okay? Lumabas ang Muslim, lumabas ang unang demokrasya Muslim, tapos sunod dito, komunista. Ayan. Katulad rin noong panahon ni Daniel. Si Daniel kasi lumabas yan noong unang panahon ng emperor ng Babylonia yan eh. Yeah. Si Daniel. Nanay Pati, nagkaroon ng panaginip si Daniel. Sabi ng hari, sabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, ikaw yung namamahala ngayon sa daigdig. Sa iyo pinakamalaking imperyo. Ang susunod sa iyo ay pamamahala ng imperyo ng Medo, ng Persia, at ng Roma. Roman Empire hanggang ngayon. At pagkatapos, sabi dito, Daniel chapter 3 yan, merong isang tipak ng bato na darating sa panahon ng Romano at pupunuin niya ang buong daigdig. At sasakupin niya, patuloy siyang mananakaw ng mga tao. Alam niyo ba, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay sinasakop ni Kristo sa kanyang kaharian. Yes. Hindi ka sinasakop by force, kundi ikaw ay nagpapasakop sa kanya. Yes. Amen! Sino sa inyo ang pinag-aarihan ni Kristo? Pag tayo ay pinag-aarihan ni Kristo, no, hindi lang siya sa hari, kaya nga sabi siya, hari ng mga hari, siya ay Panginoon din ng mga Panginoon, Panginoon din natin siya. Pag ikaw ay ang Panginoon mo si Kristo, ikaw ay pag-aari ni Kristo. Ang tawag sa iyo'y isang lingkod, alipin ni Kristo. Yes. Amen! Kaya kung meron pa sa inyong isa dyan na hindi pa tumatanggap kay Kristo, baka ikaw yung pupuno ng bilang ng mga tatanggap kay Kristo. Kasi darating ang araw, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, kailangan tayong kailangan natin mamatay, no, ng mga nandito kung aabutin ka, no, Nanay Pachi, no, bago mamaligtas. Ngayon, ang kaligtasan, very simple. Yeah. Tatanggapin mo lang si Kristo, mananalangin, magsisisi. Yes. Salvation by grace, through Yes. faith. Amen. Wala kang gagawin. Not by Darating ang panahon, kailangan mong patunayan ng iyong buhay ang kaligtasan. Kailangan physically, hindi mo tatanggapin yung tatak ng demonyo dahil tumasampalataya ka kay Kristo. At pag sinabi mo ngayon yung tatak ng demonyo dahil ako'y sumasampalataya kay Kristo, ibibigay mo yung buhay mo. Papatayin ka ng gobyerno. Kasi darating ang panahon, pagkakaroon tayo ng tinatawag na isang gobyerno sa buong mundo, isang pananalapi, no, yung pera natin din nagagamitin nga, isang relihiyon, isang pera, isang gobyerno. Wala na, mawawala na yung visa, yung mga visa, wala makaka-travel ka kahit saan panig ng daigdig, basta may number ka na 666. Yun yung magiging passport mo sa buong daigdig. Yes. Yun din yung magiging registered number mo na ikaw ay miyembro ng halimaw. Dalawang bagay lang yan. Tatanggapin mo, wala ka ng pag-asa na makarating sa langit. Pag tinanggap mo na yung tatak ng halimaw, ibig sabihin kayo nagpapasakop sa kaharian ng demonyo. Yes. Pag ayaw mong tanggapin, bibigay mo yung buhay mo, physical na buhay, pupunta ka sa Panginoon. Yes. At ikaw ay makakasama ni Kristo sa kanyang pagbaba ng 1,000 taon. Ang unang-una niya diyang gagawin, babasahin natin next week. Pagbaba ni Kristo, meron siyang laban na paglalabanan. Ang unang-una niyang gagawin, babasahin natin ang verse next week. Yung matandang ahas, igagapos, itatapon ng Panginoon sa tinatawag na bottomless pit, malalim na hukay, at sasarahan. 1,000 taon. Walang gera. Walang kasalanan na. Wala nang mandadaya. Walang mandadaya sa mga tao. Wala nang, oh, halika, mag-inuman tayo. Dito, masarap. Wala nang mandadaya. At pagkatapos, after ng 1,000 years, ang unang mangyayari, aalpasan muli
yung Diablo is Satanas. Bakit kailangan ampasan? Sapagkat sa loob ng 1,000 taon, dadami muli ang mga tao na ligtas na hindi dumaan sa mga tukso sa katulad ng nararanasan natin ngayon. Amen. Pinaunahan kayo? Pinaintindihan kayo? Marami nakakaintindihan. Very exciting, ano? Pero nakakatuwa naman ang kinukuwento mo. Yes. Pag ikaw ay nagbasa ng Bible, naniwala ka kay Kristo, malalaman mo kung saan ka nang galing, kung nasaan ka ngayon, saan ka pupunta. Walang hula hoop. Very exciting ang mga pangyayari. Amen? Yes. Ikaw ay